So what's up, One Shot Gaming na naman nagbabalik. So dito may nagtanong sa atin, Kuya One Shot, i-post mo naman yung mga pagkakamali mo, post mo naman yung mga talo mo. At so dito sa game na to, ito yung best example guys. So dito ipapakita natin kung ano yung mga pagkakamali natin, and then kung ano yung mga decision making natin na mali. So dito, bibigyan ko rin kayo ng tips about sa solo versus squad, and then kung ano ba yung mga advantage na pwede natin gamitin para sa foreman. So dito nakita natin, nasa farm nagbubugbugan sila. So kinuha ko agad yung high ground. Bakit ito yung positioning na kinuha ko? Kasi automatic pag nag-collapse yung zone, dito rin at dito rin sila dadaan, di ba? So ang gagawin lang natin diyan, kunin natin yung tamang position, di ba? So dito nakita natin nagpapap tayo ng smoke. Nakita natin mayroong bagong baba. Automatic kukuha ng gamit pero hindi na natin yan papupulutin at bibigyan na natin yan. Lamang na lamang tayo diyan. Bakit? Kasi tayo puno tayo ng gamit, naka double RC, di ba? O tapos yung isa pa rito, bagong baba na naman, walang loot, 'di ba? Parang mga hulog lang ng langit. Uubusin mo 'yan diyan kasi wala yung mga loot, lahat ng loot box nila nasa baba. Tapos si Kuya dito sobrang aggressive pero siya yung nabigyan, 'di ba? So pagka nakuha natin yung advantage diyan, katulad nitong pwesto ko high ground, wala nang palagyan, bubugbugin mo na yan diyan, lalot na diyan yung mga loot box nila, wala silang gamit, yung dalawa dito. Hindi alam kung ano yung gagawin. Kaya tinuluyan na natin yan. Tapos si Kuya rito gusto pang kunin yung chopper ko. Grabe naman si Kuya. Ang kapal naman ni Kuya rito. Sa mukha ko pa talaga ninakaw yung chopper. Binigyan na agad natin. So ano ba yung mga advantage na makukuha natin pag nasa labas ng zone? Lalo't pagka naka-smoker ka. Diba? Kuha mo na speed boost dyan. Grabe lamang na lamang ka dyan. Tapos isipin nyo kung ano pa yung ginagawa ng mga kalaban. Kahit naman tayo, pag galing tayo sa revival, binabalikan natin yung loot box natin kasi wala tayong gamit. Pero yun yung magiging pagkakamali nila dyan pag bumalik sila. Kaya kung nagsisolo squad ka and then kung gusto mo silang ubusin, ganito yung gawin mo. Balikan mo lang sila or abangan mo lang. And then kita naman sa map na na malapit lang yung zone kaya walang problema ron. So ito naman yung proper engage pagka paano ka mag-engage. Sabi ko palagi, 'di ba, sumausaw ka lang kasi pag ikaw yung unang nag-engage diyan, magiging palaman ka, magiging hotdog ka dyan. Kumbaga sausawan mo lang sila dyan sa malayo or sa mid-range. Okay lang yung kung foreman kayo, pwede yung kayo yung unang mag-engage. Pero kung solo versus squad yung gameplay mo, hayaan mo lang na sila yung unang mag-engage and then sausawan mo lang para mapalaman or maging hotdog yung unang mag-i-engage. Diba? Kumbaga, sasawsaw ka lang, hindi kayo gigitna. Kasi pag gumitna ka, matik magiging hotdog ka dyan. So paano naman pag ganito yung situation, nagulat ka bigla may nakalaban. So dalawa yung pwede mo gawin. Syempre, pwede kang mag-out, pwede kang pumalag. So ang naisip ko rito, pumalag ako kasi malapit na mag-last zone. So ang naisip ko rito is makapitas ako sa kanila ng isa. So yun yung naiisip ko na sakto naman nabigyan ko yung isa rito and then pwede na ako mag-out dyan. So ano ba yung magandang gawin kapag last zone? Diba lagi ko sinasabi, wag ikaw yung unang mag-i-engage, hayaan mo lang muna sila. Kumbaga, yung vision nila, paglaruan mo lang yung vision ng kalaban, silpin mo, gamitan mo lang ng head glitch, di ba? So dito nasa reach tayo and then nagpapap tayo ng smoke dahil naririnig natin dito sa left side, may nag-push. So pag ganyan situation, pagalingan sa back out and then sa side step. So yun, doon na lang magkakatalo yun. Pero kung magaling ka sa rage, lamang na lamang ka dyan, and then smoker ka pa. So ano ba yung naging pagkakamali ko dito? Bakit ako natalo dito sa game na to? So ito yung paliwanag ko dyan. So masyado na akong nag-focus doon sa mga nasa high ground. Hindi ko na masyado napansin or pinag-focusan yung nasa ilalim ko. Either na meron naman dadaanan or wala. Siyempre isipin na kalaban, pwede rin naman silang lumabas sa zone, di ba? So nag-focus ako masyado rito, hindi ko na napansin yung sa ilalim ko. Siyempre naka-ninja kaya hindi natin narinig. So yun yung nakadali sa atin. So ang tamang proper talaga doon is wag tayo masyado mag-focus sa ibabaw. Minsan, ang nangyayari kasi, yung naiisip nating dadaanan ng kalaban, hindi sila dumadaan doon. And then, kung ano yung hindi natin naiisip na dadaanan nila, minsan doon naman sila dumadaan. So, yun lang mga bossing. Sana namin nakuha kayo ditong tips. And then, kung natapos mo tong video na to, mag-follow ka na, mag-react, and then i-share mo na rin yan. So, kita-kits tayo sa susunod na video, mga bossing!